Magandang umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV News Break. Mabagal ang paggalaw ng Bagyong Ada habang patuloy ang paglapit sa kalupaan sa Pilipinas. Sa ngayon, may mga lugar na nakataas pa rin ang storm signals. Alamin natin kung gaano kaulan ngayong weekend mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Ma'am Veronica, good morning. Maan Makapagal ng PRTV News. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Maan, at sa ating mga taga-subaybay sa PRTV News. Ito nga ang si Ada, kaninang alas 4 ng umaga, huling namataan sa layong 370 kilometers silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 65 kilometers per hour at bugso na abot sa 80 kilometers per hour. Ito ay kumikilos ng mabagal sa direksyong north-northwestward. At dahil nga dito kay Bagyong Ada nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa eastern portion ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at sa silangang bahagi ng mainland Masbate, kabilang na ang Ticao at Purias Islands. Ito rin naman ay nakataas sa northern Samar, eastern Samar, northern at central portions ng Leyte, eastern portion rin ng southern Leyte, at sa Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Dahil nga rin dito kay Bagyong Ada, meron tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw posible ang 100 to 200 millimeters na mga pagulan sa northern Samar at eastern Samar. 50 to 100 millimeters na mga pagulan ang inaasahan sa Catanduanes, Sorsogon, Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, pati na rin sa may Agusan del Norte. Bukas, inaasahan nga rin natin yung mga malalakas na pag-ulan, 100 to 200 millimeters na mga pag-ulan sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, northern at northern Samar. 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan sa Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, eastern Samar, Samar, Biliran at Leyte. At pagdating ng linggo, 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang inaasahan sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, pati na rin sa Albay. Nakikita nga natin sa track netong bagyong ito na mababa pa naman ang sa ngayon, hindi pa naman landfalling scenario ang nakikita natin, pero dahil yung ating area of probability sakop yung silangang bahagi ng Bicol region at sa may Samar provinces, not ruled out yung paglandfall lalo na kapag nagkaroon ng shift sa pagkilos ng bagyo. Pero gayon pa man, maglandfall man o hindi, yung mga malalakas na mga pag-ulan sa mga areas na malapit ay mararanasan pa rin natin, kaya kailangan pa nga rin natin ng ibayong pag-iingat. At yan nga po muna ang pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres. Oo, Ma'am Veronica. Yes po. Sa mga maglalaba ngayong weekend, sa Metro Manila, ano po kaya ang lagay ng panahon? Opo, nakikita nga po natin na kung dito po sa mga area, sa may Metro Manila, mas magandang panahon naman yung inaasahan natin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, pero may mga tsansa pa rin ng mga mahihinang pag-ulan. So yung mga areas mostly na nakikita natin na maulan is yung mga area sa may northern Luzon na apektado ng amihan at yung mga areas sa may Visayas, Mindanao area at sa bandang Bicol na apektado naman itong si Bagyong Ada. Alright, maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Naglabas naman ang PVOX ng lahar warning sa Bulkang Mayon. Ito'y kasunod ang inaasahang pag-uulan sa lugar dahil sa Bagyong Ada. Agad nitong inabisuhan ang mga lokal na pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan kaugnay dito. Naunang sinabi ng Pag-asa na dahil sa bagyo, magdadala ito ng tinatawag na heavy to intense rainfall sa malaking bahagi ng bansa, lalo na sa Southern Luzon. Nanawagan naman ang International Criminal Court ng mga witness o saksi sa mga war on drugs investigation nito laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inilabas ng Office of the Prosecutor ang nasabing panawagan para sa mga saksi para makakolekta ng testimonya at ebidensya laban sa dating Pangulo sa kanyang war on drugs. Ang panawagan ng ICC ay hindi lang sa mga biktima o pamilya ng mga biktima, kundi maging sa mga naging opisyal ng dating administrasyon. Partikular din na nais sila makakuha ng testimonya ay mula sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agency. At yan ang mabalita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free-to-Air, din Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media.
Ako po si Maan Makapagal. Maganda umaga.